Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Araw ng Huwebes, nandito po tayo sa Dingalan. Isang magandang umaga, makulimlim, hindi maulan, hindi maaraw. So tamang-tama lang po ang klima. Samahan niyo po ako sa almusal tayo with Neb at tayo po ay magkukwentuhan. Nawa po ipagpalain tayong lahat ng Panginoon sa araw na ito kung ano man po ang ating mga gawain, pinagdadaanan, trabaho, eskwela, kung ano man po ito. May katanungan po ako ngayon sa araw na ito. Nung sinabi natin kung meron tayong pinagdadaanan, kung meron man, ano po ito? Maging maliit, maging malaki, problema man, pag-aalala man, pera man, nawawala mang mahal sa buhay, lahat po ito ay dinadaanan nating mga tao dito sa mundong ibabaw. Ano po? At tayo'y nasasaktan, tayo'y nahihirapan, tayo ay nawawalan ng pag-asa. So, ganun po ang pakiramdam. Kasi normal po sa tao na ganun ang nararamdaman nila eh. Pero basahin po natin ng isang talata dito sa Santiago. Ang sabi rito sa Santiago, versikulo 1, 2, 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyong nagbubunga ito ng katatagan ng pananampalataya. Oh, magalak. Ang sabi niya rito, magalak eh, no? Paano ho tayo magagalak kung tayo ay dumadaan sa isang matinding pagsubok, sa isang matinding karanasan? Di ba, ang pakiramdam natin, sabi natin, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero dito, ang sinasabi ng Diyos, magalak tayo. Magalak tayo dahil itong pananampalataya natin sa Panginoon na pagbibigay niya sa atin ng pagsubok ng mga problema na ganito ay siya ring nagpapatibay ng ating pananampalataya. So dapat, kung nagkakaroon tayo ng ganon, ay mas lumalapit tayo sa Kanya. Mas dumidikit tayo sa Kanya, mas nakikipag-usap tayo sa Kanya. Dahil siya ay merong ginagawa para sa ating mga problema. Ayaw niya naman tayo magka-problema, no? Kaya lang talagang dumadating yan eh. Talagang dumadating yan. Magbibigay ho ako ng aking sariling experience dito. Andito po ako sa isang malayong lugar ng Aurora at mag-isa lang po ako dito. Ano po? Minsan nagtayo ako ng negosyo pero hindi naman po na pagtagumpayan sa mga maraming kadahilanan po. So, naglagay ako ng munting sari-sari para naman po meron akong kitain kabuhayan. Pero hindi ko rin siya kayang i-manage mag-isa. So, kumuha ako ng makakatulong at nagbabayad. Ngayon, meron naman po ako konting naipon, ano po. Pero, ang naipon nating pera ay hindi ho sapat. Hindi ho siya sapat. Kasi may mga pangangailangan tayo sa araw-araw. May mga bills tayo sa katapusan ng buwan na dapat nating tustusan. Ngayon, ito po ang problema niyan. No? So, kung kayo ang nasa kalagayan ko, kasi ako po ay talagang nag-aalala. May mga gabi na nagdarasal ako, nagtatanong na ako sa Panginoon kung kailan ulit iikot ang gulong. Kasi ang buhay natin parang gulong ng palad, hindi ba? So, kailan ho kaya ako babalik doon? Sa edad kong ito, medyo talagang mahirap na. Pero isa lang po ang aking natutunan, na habang pala tayo ay dumarating sa mga pagsubok, ay mas lalo ho akong napalapit, mas lalo ho akong nakipag-usap. Dahil, after that, mas lalong naging kampante ang aking puso. Mas lalo akong nakakapag-isip. Yung pag-iisip ko na yun, alam nyo kung saan galing. Galing yan sa Panginoon. Kung ano ho ang gagawin ko, ano ang dapat kong gawin, nakakagaan siya ng damdamin. Nakakatanggal siya ng bigat na iyong dalahin. Kaya mga kapatid, kung kayo man po ay nasa ganitong sitwasyon, o baka mas malala pa, kapit lang. Ang gulong ay iikot sa tamang panahon at sa oras ng ating Panginoon. Huwag po tayong mawalan ng
pag-asa. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Samahan niyo po ako. Almusal with Neb.